Ngayong araw pala ay schedule ko para siguraduhin malinis ang juntis kong Pokemon na si Nana. Araw-araw ko kasing chinecheck ang tiyan niya kung positive ba talaga siya. At yun na nga, meron akong nakakapa at 68% na sure na akong magiging mami na si Nana. Kaya't sinisigurado kong pinupunasan ko na siya araw-araw para iwas sa mga germs. Ganon, at required po yan sa kanila. Hindi naman yung tipong ina-alcohol ko siya, tubig-tubig lang para matanggal lang yung mga nakadikit at malagkit na muta sa kanya. At isa pa yung pinakaayaw ko is yung dumidikit na uri ng damo na masakit tanggalin kasi ang hirap-hirap talaga tanggalin. So bakit ko pala sinabing 68% lang at hindi 100 na juntis siya? Ay dahil ayoko po munang umasa. Opo, kasi before napastad ko siya and then naghintay ako ng 35 days at pinacheck ko, negative yung naging result. Masakit, pero alam naman natin na there's always a next time. Sa ngayon, medyo malakas na ang loob ko dahil lahat ng niresearch ko sa internet kung juntis nga ba siya at lahat yon nakita ko sa kanyang mga sign. Kaya habang maaga pa, dahan-dahan na ako naghahanda sa kanyang panganganak. Kung gusto niyo pong malaman kung ano yung mga signs para malaman na juntis sila, ay gagawa po ako ng video para sa inyo. Pero isa pong clue is, mabilis po silang mapagod, unlike nung dalaga pa sila. Kasi si Nana noon, daig pa ang sinturo ni Judas kung kumaripas. Ngayon, konting kibot, hingal na. So nakikita niyo po ngayon ako yung gumugupit sa kanya. Gusto ko po kasing hands-on ako lagi sa mga alaga ko. Pero paunti-unti lang po yan para hindi lang sagabal sa pagkain at iwas dikit-dikit. At syempre, gugupitan din natin yung sa bandang bahagi ng tiyan niya para malinis tingnan at hindi na mahirapan dumede ang kanyang mga anak soon. Paalala lang po pala sa mga juntis niyong aso. Gustong gusto po nila yung laging hinahawakan yung kanilang mga tiyan. Kaya pag may oras ako, minimake sure ko talaga na lagi kong hinihimas ang tiyan niya para maging komportable siya. So story time po pala tayo kay Nana. Paano po siya napunta sa akin at saan ko po siya nabili. Siya nga po pala, si Nana ay panglima kong aso at ni minsan hindi po siya nagkasakit. Nabili ko siya sa online bentahan ng mga iba't ibang uri ng aso. Medyo mababa ang price niya hindi dahil may sakit at marumi, ay dahil hindi na po siya kayang mapalaki sa kanya dahil sa sobrang dami na nila. So since meron akong lalaking aso which is si Mango nga, inutang ko po siya. Opo, take note, ang bait po nila. 4 months pa lang siya noon. At sabi ko kahit may sakit, aalagaan ko dahil meron na po akong experience sa mga ganyan. At nakatatlo po akong aso na survivor. Opo, tiyagaan at puyatan lang. Every morning hanggang hapon, kinukulong ko po siya dahil nga bawal sa mga juntis ang talon ng talon, knowing na may magkatipaklong itong si Nana. At sa gabi, katabi po kami. Kulong po talaga siya dahil make sure ko na magiging successful ang pagjujuntis niya. At i-update ko po kayo sa panganganak niya para meron na tayong idea lalong-lalo na sa mga baguhang fur parents like me. Ito po pala yung unang pagre-regla niya. Ito po yung mukha niya. So yun lang, sana nag-enjoy kayo. See you sa next vlog.